Naglabas na ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council sa halos bilyon-bilyong pisong halaga ng asset ng mga high-ranking official, maging sa isang former elected official. Una sa balita, si Julian Buna. Aabot sa higit 200 bank accounts, 15 mga insurance policies, 2 helicopter at isang eroplano ng isang incumbent official ang inisyuhan ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa ahensya, napag-alamang ang mga ito ay konektado sa violations kaugnay sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices. Bagamat hindi pinangalanan ng ahensya kung sino-sino ang mga may-ari ng mga ito, ayon kay AMLC Executive Director Matthew David na ang issuance ng freeze orders ay para sa mas minaigting na financial investigation kaugnay sa posibleng money laundering scheme na konektado sa flood control projects. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., marami pang assets ang i-freeze bilang parte ng ongoing investigation para maibalik ang pondo ng bayan kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa AMLC, sa kabuuan aabot na sa 12 billion assets ang nabigyan ng freeze orders. Kasama rin sa mga nabigyan ng freeze order ang air asset ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na halos 4 na bilyon kasama ang halos 4,000 bank accounts. Ayon sa Pangulo, ito ay umpisa pa lang ng paggamit ng administrasyon ng transparency at pag-implementa ng mas matibay na hakbang para sa pagsugpo sa korupsyon. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. May sagot din ng Pangulo sa umano'y tangkang pag-blackmail ng kampo ng isang dating mambabatas hinggil sa pagkansela sa pasaporte nito. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.